Gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Magandang gabi po. Mga kapatid, ating presensya dito sa loob ng simbahan kada linggo. It is a sign, isang tanda ng ating pagnanais na gusto natin na maligtas. Narinig pa natin mga kapatid dito sa Ebanghelyo, habang patuloy ang paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, lumapit isang lalaki sa kanya at tanong niya, Panginoon, Ginoo, kakaundi po ba ang maliligtas? Ginoo, kakaundi po ba ang maliligtas? Walang sinabi ni Jesus sa kanya ang isang magandang sagot. Hindi siya sinabi, oo, kakaundi lang. Hindi rin siya sinabi, hindi, lahat. Dahil mga kapatid, ayaw ng Panginoon na ilagay ng limitasyon sa habag ng Panginoon Diyos Ama. Pero ngayon, tanong niya sa atin lahat mga kapatid, do you want to be saved? Gusto mo ba na maligtas? Kung tanong ng Panginoon Yesus sa atin, sino sa atin na maligtas? Mataas ang kamay. Sigurado, lahat po tayo. Tingnan niyo, ganun ba ang kamay ko? Lahat po tayo. Pero kung tanong ng Panginoon Yesus sa atin, sinong gusto mauna? Ganun tayo agad. Tingnan niyo, ganun pang kamay ko. Mga kapatid, hindi po natin alam kailan itong darating. Siguro mamaya, siguro bukas, siguro susunod na araw, siguro matagal pa. Pero kahit ganoon na, mga kapatid, tuloy pa rin ang tanong ng Panginoong Jesus sa atin, gusto mo ba maligtas? Kung sabihin natin sa Kanya, opo Panginoon, gusto kong maligtas, then sabihin niya sa atin, kapatid, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. So there is something that He is expecting from us. Ano ba ang gusto ng Panginoon na gagawin natin mga kapatid upang maligtas tayo? Ito narinig po natin sa mga bawat reading. Tingnan po natin mga kapatid, ano ba ang narinig natin sa pamamagitan ng itong mga readings na ito upang tayo maligtas. Una po ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, tiisin ang mga pagsubok sa buhay natin. Endure the trials in our life. Lahat po tayo mga kapatid, mga pagsubok sa ating buhay. Siguro mga kapatid, ang mga problema, iba't ibang klase na problema, mga utang siguro, mga sakit siguro, mga emotional na conflicts siguro, mga awayan siguro, ang mga dating kaibigan ngayon, kaaway natin, betrayal sa buhay natin mga kapatid. Lahat na ito, kaparte ng pagsubok sa buhay. Sabihin ng Panginoon sa atin mga kapatid, sa pamamagitan nitong pangalawang pagbasa, sulat ng mga Hebreo, sinabi niya, tiis ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sinabi niya mga kapatid sa salitang English, endure the trials as a form of discipline, sinabi niya. As a form of discipline. Bakit discipline mga kapatid? Dahil pwede po tayo makapasok sa makipot na pintuan. Ito sinabi ng Panginoon Yesus sa Ebanghelyo. Kapag tanong niya, Ginoo, kakaundi po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Siguro mga kapatid, tanong natin, ano ba ito makipot na pintuan?
Sino nga ito makipod na pinduan? Sagot tuloy si Jesus. Kapitulo 10, versikulo 9 ni San Juan, mga kapatid, sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya mga alagad, ako ang pinduan. Si Jesus ang pinduan. Sa pamamagitan lang tayo maligtas. Hindi sa pamamagitan ni manalo. Hanap buhay lang. Hindi sa pamamagitan ni Kibuloy. Dalawa pa ang laking eroplano. Tingnan niyo. May kaso pa sa Amerika. Di ba? Tapos sa kanya nang pumunta ang mga tao. Sabihin ng Panginoon Jesus, mga kapatid, sa pamamagitan ko lang ang maligtas. That is why dapat endure natin, tiisin natin ang mga pagsubok upang maligtas tayo. Amen? Ayaw. Pangalawa po ay mga kapatid, upang maligtas, sabihin ng Panginoon, dapat lalo po tayong maging familiar tayo si Kristo. We must grow in our familiarity with Jesus. Ang ating presensya nandito, mga kapatid, isang forma ng ating magiging familiar po tayo si Kristo. Kapag katok ang mga tao, katok ng katok sa pintuan, sinabi nila sa may-ari, buksan po ninyo, Panginoon, pasukin po ninyo kami. Ano bang sagot niya? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam taga saan kayo. Taga saan ninyo ba kayo? Tanong niya sa atin. Tingnan niyo mga kapatid, ang sagot ng mga tao. Sinabi nila sa kanya, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Tapos sabihin niyo, hindi ko ba kayo kilala? Pwede rin tayo sabihin mga kapatid, kada linggo po kami magsisimba. Kada araw kami magsisimba. Tapos sabihin mo, hindi mo kami kilala? Pwede rin ako sabihin sa kanya, 34 years na ako bilang pari. Ilan na mga misa na ako nag-celebrate. Itong araw lang mga kapatid, ito ikalima na misa nga. Kapag nandiyan ako, sabihin ko sa kanya, Panginoon, 34 years na ako bilang pari. Tapos sabihin mo, hindi mo ako kilala. Sobra ka. Then sabihin ng Panginoon, kapatid, hindi lang po sa magsisimba, hindi lang magninobena, hindi lang magro-rosaryo, hindi lang mga pilgrimage nyo, hindi lang pupunta sa Quiapo or Baclaran or sa St. Jude nandyan sa Malacanang. Meron din, iba pa ang hingi sa inyo. Sabihin ng Panginoon mga kapatid sa atin, ang ating pagsisimba kada linggo, importante yan. Dahil utos ng Panginoon Diyos yan eh. Kung hindi tayo sundin ang utos ng Panginoon, siyempre kasalanan mortal, di ba? Huwag ka na magpatay. Kung patay mo isang tao, kasalanan mortal yan. Huwag ka makikiapid. Kung makikiapid ka, kasalanan mortal yan. Ganun din sinabi niya, ipangilin ninyo araw ng pamamahinga. So kung hindi tayo magsisimba, kasalanan mortal nga. Hindi lang po, sabihin ng Panginoon. Importante. Pero mayroon din iba upang tayo maging mas familiar po tayo sa Kanya. Ano ba itong sinabi mga kapatid ang Panginoon? Mateo 7:21, sinabi niya, not everybody who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of the Father, but whoever does the will of my Father. So ito, lahat na ito mga kapatid, importante. Pero at the same time, we must do the will of the Father. Ano ba ito mga kapatid? Kalooban ng Panginoon Diyos. Dapat buksan natin ang ating mata. Hindi lang po tayo dito sa mundo. Mayroon din mga tao sa ating paligid na kailangan ang ating atensyon. Dapat kailangan tayo buksan ang ating tainga. Makinig natin ang mga iyak, ang mga anong tawag natin? Nahirap ng mga tao sa ating paligid, mga kapatid. Sabihin ng Panginoon Jesus sa atin, grow in familiarity with me
kapag nandyan ka sa harapan ko, talagang kilala kita. Amen? Endure the trials, grow in familiarity with Him. Pangatlo po ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, dapat mas aga ka nandyan sa pintuan ko. Early bird. Be that early bird. Huwag ka nang huli-huli. Dahil hindi mo alam kailan saraduhin ang pintuan. Kapag sirado ng pintuan, katok ng katuka, then sabihin ko, sorry kuya. Tingnan niyo mga kapatid, sabihin ng Panginoon Jesus sa atin, lagi tayong handa. Lagi. Hindi naman niya na lagi. So mga kapatid, ngayon, hingi po natin sa kanyang tulong. Panginoon, tulungan mo kami dahil gusto rin namin maligtas. Tulungan ninyo kami magtiisin ang mga lahat ng mga pagsubok sa aming buhay. Tulungan mo kami so lalo kami na maging pamilyar sa iyo. Tulungan mo kami so lagi kaming handa para sa iyong pagdating. Amen? Amen? Amen. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo,